May mga biyahe na hindi lang basta hinaraanan, talagang tumatatak sa alaala. At habang nagpapatuloy ang ating Ilocos Norte Adventure, mas marami tayong matutuklasang lugar na puno ng masaysayan, likas na kagandahan, at mga tanawing mapapahinto ka sa paghanga. Kaya samahan niyo ako sa yugtong ito ng ating paglalakbay at sabay nating damhin ang mga karansang tunay na nagpapasarap sa bawat paglalakbay. Tara, ipagpatuloy natin ang adventure. Pagsikat hanggang dapit hapon, gasolina ang dugo ng bawat pagkakataon. Kalsada ang tahanan, hangin ang kaibigan, bawat kilometro bagong karanasan. Si Motogravity hindi napapagod, kahit malayo tuloy lang ng ikot. Solo man ang ride o may tropang kasama, adventure ang tawag, hindi simpleng pamamasyal lang. Kamera laging handa, walang palalampasin. Ito na nga ang pagpapatuloy ng ating adventure dito sa Ilocos Norte. Bagay pa rin ang ating North Luzon Loop journey. Sa pagkakataong ito, nasa dulong bahagi na tayo ng Banggi at unti-unti nang papalapit sa isa sa mga pinakahihintay nating destinasyon, ang Pagudpod. Pero bago natin ituloy ang biyahe, hanapin muna natin ang Shell gas station sa Banggi para makapagpa-full tank at pasiguradong handa tayo sa susunod na yugto ng ating paglalakbay. Kaya tara, samahan niyo muna akong tuklasin pa ang hilagang dulo ng Luzon. Okay, gas muna tayo. Banggi, Shell Station. Malapit na rin arko dito, Pagudpod. Akalain mo nga naman, 1 minuto na lang pala ang pagitan ay nasa Pagudpod na tayo. Kaya naman, bumilib na naman ako sa sarili ko ng konti dahil hindi lahat ng tao kayang gawin ang magmaneho ng motor sa napakalayong lugar na gaya nito. Salamat po! Okay, Banggi. Lapit na raw. Ayun, nakikita ko na guys, Pagudpod na. Pagudpod na to guys, oh. Ayun, oh, kita nyo yan guys, Pagudpod. 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 Yes. Pagudpod. Ito na, Pagudpod na tayo. Ganun lang kadali. Okay. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko sa sandaling ito habang unti-unti nang lumalapit ang arko ng Pagudpod. Parang mas bumibilis ang tibok ng puso ko. Ito na yon, isa sa mga lugar na matagal kong pinangarap marating gamit ang sarili kong motor. Lahat ng pagod, init at mahabang oras ng biyahe ay tila napalitan ng saya at pananabik. Sa wakas, welcome to Pagudpod, ang pinakahilagang paraiso ng Ilocos Norte. Simula pa lang ito ng mas marami pang hindi malilimutang tanawin. Hindi bumibitaw sa bawat daan, tahimik na kaibigan laging maasahan, hanggang dulo ng ating paglalakbay. Pagudpod public market. Ito rin pa public market nila, oh. Nandito na tayo sa new public market ng Pagudpod at susubukan nating makahanap ng ATM machine para makapag-withdraw ng pera. Ayan, available. Yung isa. Dalawa yan, di ba? Available po. Kaso lang, walang available na cash. Meron po dito. Sa may unity, ay, wala na po dito, sir.
Punta din ako kanina dun eh. Oo. Pwede lang ako dito. Okay. Saan dito? Hindi ba dyan? Ano kaya yan? Pagudpod! Ayan oh. Okay. Ang nadaanan nga pala natin ay ang iconic shell statue ng Pagudpod. Isang simpleng landmark na sumasalamin sa yaman ng dagat at kagandahan ng baybaing dagat ng lugar. At paglampas naman ng shell statue ng Pagudpod, bubungad sa atin ang malawak at halos diretsyong bahagi ng Maharlika Highway. Ang sarap sa pakiramdam ng ganitong kalsada. Preskong hangin at talagang mapapapihit ka ng konti sa throttle. Pero syempre, ride safe pa rin. Inabot na kami ng gabi habang binabaybay ang makarubadang kabundukan ng Pagudpod. Papunta sa aming homestay sa Blue Lagoon. Buti na lang at may dagdag na auxiliary lights ang ating motor. Malaking tulong ito para sa mas malinaw naming makita ang bawat kurbada at mas ligtas ang ating biyahe. Grabe no? Intense yung daan na yun eh. Panan. Ha? Saan dito? Oo. Napay mo iba na. At sa wakas, narating na rin natin yung kanto na nagsisilbing bukana, papasok papuntang Blue Lagoon. Iba na. Iba pa. Mukhang malapit sa dagat to ah. Magap ka ng dagat. Wow. Wala pang bahay dito eh. Baka doon pa yun. Tama din. Uy, dagat na to. Ganda oh. Ibig sabihin, meron din tayong background na ganyan. Ang inang yan, kapag drone pala ako dito. Wala na naman. Kapag drone pala ako dito. Ayan oh, mga electric fan. Gabi nga eh. Ayaw mo naman. No? Oo, malapit na nga ako. Sana, habang iba na. Ha? Iba na? At sa pagkakataong ito, sabik na ako makakita ng tutuluyan namin ngayong gabi. Ano yun? Kaya tanong natin dito. Ay, Azon's Homestay. Dami palang homestay dito. Ang totoo niyan, dapat sa Blue Lagoon pa kami maghahanap na matutulugan. Saan pala dito? Oo nga eh. Ang ganda pala dito, girl. Pero mukhang dito na lang sa bungad ng papuntang Blue Lagoon dahil sa sobrang pagod, gusto na namin pahinga. Pagbaba mo, ano na siya, dagat siya. Ano, dagat? Dito sa ganda oh. Ah, banda siya dyan? Baka sa dulo siya. Daming gas pala dito. Maaaring hindi nyo pa na-appreciate ang ganda ng lugar na to dahil gabi. Pero bukas malamang maganda ang makikita nyo. Ang ganda dito, girl. Ang ganda tong pinuntahan mo. May cave. Oh, may cave dito ah. Baka doon na yun, lumampas na tayo. Tignan natin, balikan natin. Tabing dagat, no? Galing. Guys, andito na tayo sa area. No? Hindi ko pa alam kung anong lugar to. Pero nafi-feel ko maganda dito. Maganda dito, guys, sigurado. I can feel it. I can feel it, guys. Dapat na lang tayo doon sa babaeng makulit. Ito, totoo, gusto mo? Ano yun? Sinong makulit? Ano nagsasalita? 5 minutes pa, maghanap na lang tayo dito. Hello, gogi ko. Ayun yung kay ate. Ayun o, Nancy Homestay nakalagay. Tanong mo si ate. Ate, magkano po ang 2 packs?
Magkano po ang tupak? Oo. 1 to? Oo. 1 peso. 1K po. May aircon po yun? Oo. Nasa loob po yung CR? Oo. Pwede po tignan? Tapos dito. Wala, kasi parehas yung po. Oo. Eh, ayun na lang. May mga ano din dito, te, no? Mga parang windmill. Oo. Malapit lang. Oo. Ayan. Yung may saksakan dyan, te. Okay. Sana may garahe yung hindi natatanggalin yung ano, no? Camping gear. Pwede mag-park dito, te? Ha? Dito na lang? Sa wakas, natapos na rin ang paghahanap namin ng matutuluyan. Ang napili namin pahingahan ngayong gabi ay ang Nancy Homestay na matatagpuan dito sa Balawi, Pagudpod, Ilocos Norte. Pagpasok lang, ramdam na agad ang maayos at malinis na paligid, kumpleto rin sa mga pangunahing kailangan ng isang biyahero. May papaglulutuan, mayroong paglalabahan, may komportabeng kwarto, sariling CR at may libreng wifi para makapag-update sa pamilya o makapag-upload ng ilang larawan ng ating biyahe. At higit sa lahat, hindi mabigat sa bulsa ang presyo. 1,000 lamang para sa 2 tao. Kaya sulit na sulit para sa mga gustong mag-enjoy sa Pagudpod nang hindi gumagastos ng sobra sa isang araw na accommodation. Matapos ang napakahabang biyahe, mga kurbadang daan at ilang oras sa motorsiklo, ito ang pinakahihintay naming sandali. Ang makapag-unat ng katawan, makapagpahinga, makabawi ng lakas. Bukas ay panibagong araw na naman ang ating North Luzon Loop Adventure kaya kailangan natin mag-recharge para handa na naman sa panibagong destinasyon. Tara, magpahinga muna tayo. What is up, guys? So, 7:25 na ngayon, ano? At hindi na kami talaga nakahanap na ng camping site, no? Pero, good news. Nakahanap naman kami ng transient house na napakamura. At andito kami sa malapit dito sa Bantay Abot Cave. So, kung titignan mo dito sa may map, malapit na tayo sa Patapat Viaduct. Okay? So maganda yung location natin. Kaya bukas baka itatry natin tong Bantay Abot. At since hindi tayo nakapag drone doon sa Agpupuraw kanina, no? Nakapag drone tayo dito dahil ang dami pala ditong mga windmill. Dito lang sa tabi namin napakarami kaya ayun, samahan nyo muna ako, bibili tayo ng sabon dahil wala na akong masuot na jersey na pang rides. Kaya hanapin yung tindahan. Okay. Let's go. Nice. Ganda dito. May powder kayong sabon? O, diba? Mabili na tayo. So ngayon, Magandang umaga mga ka-adventure. Nagising tayo sa napakagandang sitio Gaowa, Barangay Balawi, Pagudpod, Ilocos Norte, kung saan ang unang bumabati sa atin ay ang malamig na simoy ng hangin at payapang alon ng dagat. Pero mukhang napasarap ang pahinga natin kagabi. Hindi na tayo nakapag-almusal dahil alas 9:30 na ng umaga nang tayo yung magising. Marahil ay dulot ito ng matinding pagod sa mahabang biyahe kahapon. Sulit naman dahil nakabawi ang katawan natin sa pahinga. Sa halip na maghahanap ng almusal, diretso na tayong maghahanda para sa panibagong araw ng adventure. Marami pa tayong lugar na gustong tuklasin at ibahagi sa inyo
dito sa napakagandang pagudpod. Kaya tara, samahan nyo akong simulan ang isa na namang exciting na araw sa hilagang dulo ng Luzon. So, ginabi na naman kagabi, no? Kita nyo naman. At nakaharap na lang kami ng homestay dito sa lugar na to, no? Dito malapit sa Bantay Abot Cave. At tatry namin pumunta dito sa banda rito. Andito yung Blue Lagoon eh. So sandito na rin tayo, no? Katabi lang namin yung Abot Cave. So titingnan natin kung paano puntahan to. Kasi parang ang taas ng alon. Hindi ko alam paano to. Hindi na pala yung mga ulo. Picture Saan yung daanan yan? Hindi ko alam. Picture, pwede? Baka doon yung ano, Bill? Baka doon yung ano, yung daanan, no? Sa kabila. Dito. Sa nakikita ko, hindi yata sumasang-ayon sa atin ang pagkakataon dahil napakataas ng high tide. Pero itatry din natin na umikot sa kabila, baka sakali magkaroon tayo ng pagkakataon na pasukin ang cave. So guys, andito na tayo ngayon sa may Bantay Abot Cave. Pero hindi tayo sinang-ayunan ng panahon, ano? Dahil sa high tide ngayon at hindi tayo makapagpa-picture banda rito. Ito na yung Abot Cave eh. Bali may daan doon papunta rito sa gilid. Pupunta ka doon, then para sana makita mo yung loob ng cave. Kaso mataas ang tubig, mga Repa Pips. Mataas ang tubig. Pwede siguro pumunta tayo banda rito sa baba. Ayan. Pero yung mapag-picture doon sa cave, hindi natin magagawa. Taas ang tubig. At dahil nga kapansin-pansin natin dito sa Bantay Abot Cave na napakataas ng tubig, hanggang sightseeing na lang muna tayo para sa ating kaligtasan. Sulit pa rin ang ganda ng tanawin, kaya tara, dumiretso na tayo sa susunod nating destinasyon, ang napakagandang Blue Lagoon. So andito na rin tayo sa coastal, no? Puntahan na rin natin yung ano, Blue Lagoon! Blue Lagoon! Diamonds from pressure. Diamonds from pressure. Habang dahan-dahan naming binabaybay ang napakagandang coastal road ng Blue Lagoon, sakay ng aking motor na si Purao, para bang bawat segundo ay isang tanawing karapat dapat huminto at pagmasdan. Sa kanan ay ang walang hanggang bughaw na karagatan na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw, habang ang banayad na hampas ng mga alon ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Sa kaliwa naman ay ang matatayog na kabundukan na nababalutan ng luntiang kagubatan at higit pang pinaganda ng mga naglalakihang windmill na marahang umiikot kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Isang pambihirang tanawin kung saan tila nagsasama ang ganda ng dagat, bundok at modernong teknolohiya sa isang lugar. Habang nagpapatuloy ang aming paglalakbay sakay ni Purao, tila isa-isang bumabati sa aming pagdating ang mga matatayog na puno ng niyog na nakahanay sa gilid ng kalsada. Ang kanilang marahang pag-indayog sa bawat ihip ng hangin ay parang isang mainit na pagtanggap mula sa kalikasan. Bawat metro ng daan ay may bagong tanawin na lalo nagpapamangha at nagpapatunay kung bakit isa ang Blue Lagoon sa mga pinakamagandang destinasyon sa Hilagang Luzon. Sa mga sandaling ito, wala kang ibang mararamdaman kundi purong paghanga sa kagandahang nasa harapan mo.
Napakasarap lamang magmaneho, huminga sa preskong simoy ng dagat at namnamin ang bawat tanawin. Tutungang may mga lugar na hindi sapat ang litrato o video upang may pakita ang tunay nitong ganda. Kailangan mo itong maranasan at habang tuloy-tuloy ang aming paglalakbay sa Kainipuraw, lalo naming napatunayan ang Blue Lagoon ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang tunay na paraisong mananatiling nakaukit sa aming mga alaala. Wala ba yan? Yan, meron din mga souvenirs dito sa Blue Lagoon. Ito na po ba yung Blue Lagoon, ano? Yes po. Ito yung kabuuan nito. Ayan po sir, Blue Lagoon. Ba ang tawag dito? Ay, kala ko ito yung buong to, kala ko Blue Lagoon. Yung Hindi pala. po, yung resort lang. Oo. Yes po sir. Kasi yun yung nakikita namin sa ano. Pero ang tawag sa dagat na to. Hindi ko alam sir, pero yung Pero restaurant ano to, ko lang. Pacific, China Sea pa rin ba to? Hindi na. Hindi po sir. May tawag yan paling limutan. Sando. Wala. Magkano sando te? Oh, malaki, wala. 170 na lang po. Yung malaki Meron sando. po. Ano pong size ma'am? Ito po XL. Gray meron ka. Para hindi masyado. 50 pesos. Magkano lahat te? Yan. Lagay yung Ano swag pangalan ng tindahan mo, te? Anjanet Store. Oh, Anjanet Store. Pag pumunta kayo dito, ano? Yung malapit sa Blue Lagoon. Po, isang... Malapit. At saka t-shirt po naman. Ang ganda, oh. Right. Dito. Habang pauwi na kami, hindi pa rin maikubli ang paghanga ko sa kagandahan ng lugar. Bawat sulyap sa bugaw na dagat, lunti ang kabundukan at preskong simoy ng hangin ay parang ayaw akong paalisin. Minsan lang ako mapadaan dito, pero siguradong habang buhay kong maaalala ang paraisong ito. Unti na nating nililisan ang napakagandang tanawin ng Blue Lagoon. Panahon na rin bumalik sa ating homestay upang makapagpahinga ng sandali at makapaganda sa susunod nating destinasyon, ang iconic na Patapat Viaduct. Isa sa mga pinakasikat na landmark ng Pagudpod. Pero bago tayo tuluyang tumuloy roon, subukan muna nating dumaang muli sa Abot Cave. Baka sakaling pabor sa atin ang panahon at makapagpalipad tayo ng drone upang mas may pakita ang nakamamanghang ganda ng lugar mula sa Himpapawid. At sa ating daraanan, muli rin nating masisilayan ang Tingmangtang Rock, isa sa mga pinagmamalaki ng Barangay Balawi na patuloy na umahanga sa mga biyaherong dumaraan sa kahabaan ng napakagandang coastal road. And hindi na rin natin sasapalaran yung ating drone kasi malakas ang hangin at baka malaglag lang sa tubig. Di bale, magkakaroon din tayo ng medyo matibay-tibay na drone, ano? Magkaan kasi masyado yung drone natin. Sigurado yan, isang hampas lang na malakas na hangin yan, baka bigla ang bumagsak. Scrolling through a life that isn't mine. Mag-like ka sa post mo te ah. Sige. O sige. Ayan, eto palis na kami. At maganda to lugar na to. Anong pangalan ng lugar na to? Bali. Palau Balawig. Balawid. Tapos anong tawag sa dagat na yan ay? Anong bay? Kasi parang anong tawag yan sa karagatan na yan? Pacific pa rin. Ah, sakop na ng Pacific. Sa dulo na eh, no? Pacific Ocean na pala to. Okay, so alis na kami. Balawi. Ah, Balawi. May G sa dulo. Balawi. Ayan, nandun na.
Ready na kami. Si Nanay Nancy, may-ari. Siya ang nakikita nyo ba lahat yan? Mga nandiyan dyan? Siya ang nagmamayari ng lahat na nakikita. Ayan, doon kami nagstay. So, ayos, napakamura. Ayan, kaya ninyo. No? May aircon pa. Saan kayo dyan? No? Ayun, at kami pupunta na sa malayong lugar. Salamat sa iyo, Nay. Kaya pagpapa-accommodate sa amin. Bye, ate. Sineso pala. Salamat po. Salamat. Alam sa aircon, buti. Ito yung tinang rock. Yung nakita ko sa ano, tin mangtang rock. Yan lang. Yan, tin mangtang rock. So guys, ito yung tin mangtang rock na sinasabi nila. Yan, pwede mo pa picture dyan. Isa lang siya parang kumpul na bato na oh. Isa sa mga hindi dapat palampasin kapag bumusita sa Pagudpod ay ang kahangahangang Timangtang Rock. Isang napalaking batong nakatindig sa gitna ng dagat na tila isang bantay na matatag na umaharap sa hampas ng alon at malakas na hangin sa loob ng napakaraming taon. Ayon sa mga lokal, ang pangalang Timangtang ay mula sa salitang Ilocano na nangangahulugang nakatayo o matayog. Bagay na bagay sa kakaibang anyo ng batong ito. Habang pinagmamasdan mo ang malalim na bugaw na dagat, ang sariwang simoy ng hangin at ang marilag na tanawin sa paligid. Naiintindihan mo kung bakit isa ito sa mga pinakasikat na kuhanan ng larawan sa Pagudpod. Isang simpleng hinto lamang pero isang tanawing tiyak na mananatili sa alaala ng bawat biyahero. Tayo sa ito pala yung Blue Lagoon, no? Kindly. So andito na tayo sa highway papuntang Patapat Bridge. Ipakita sa buong mundo ang tunay na ganda ng Pilipinas. Sa Pagudpod, isang tanawin ng unting-unting sumusulpot sa unahan. Isang obra maestra ng engineering na tila nakasabit sa pagitan ng kabundukan at ng dagat. Ito na ang ating huling destinasyon sa part 2, ang iconic na Patapat Viaduct. Sa bawat metro ng ating paglapit, mas talo nitong pinakita ang kahangahangang disenyo nito. Isang napakahabang konkretong viaduct na tila yumayakap sa gilid ng bundok habang nakatanaw sa malawak na bughaw ng Pasaling Bay. Para kang dumaraan sa isang tulay na literal na isinabit sa bangin, kung saan sa isang tabi ay matatayog na kabundukan at sa kabila naman ay walang hanggang karagatan. Hindi lamang ito magandang tanawin, isa rin itong simbolo ng husay ng Pilipino pagdating sa infrastruktura. Ang Patapat Viaduct ay may habang humigit kumulang 1.3 kilometers, may 76 na spans at nakatayo ng halos 31 meters sa ibabaw ng dagat. Binuksan ito sa publiko noong October 1986 at itinayo upang magbigay ng mas ligtas at mas maaasahang daanan sa bahagi ng Maharlika Highway na noon ay madalas tamaan ng pag-uho ng lupa at bato mula sa matarik na kinabundukan. Hanggang ngayon, ito pa rin ang isa sa pinakamahalagang koneksyon sa pagitan ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Habang binabaybay natin ang tulay, ramdam ang kakaibang pakiramdam ng napakalawak na West Philippine Sea na walang sawang humahampas sa baybayin. Hindi nakakapagtaka kung bakit isa ito sa pinakakilalang destinasyon ng mga rider, road trippers at travel photographers mula sa iba't ibang panig ng mundo. At sa loob ng halos 4 na dekada, milyong-milyong sasakyan na ang dumaraan sa tulay na ito. At dahil sa patuloy na banta ng landslide sa lugar, sinailalim na rin ito sa iba't ibang rehabilitation projects. Kasulukuyan na rin isinusulong ang pagtatayo ng Patapat Viaduct 2, isang bagong viaduct na may tinatayang 2 bilyong pondo upang mas papalakas ang kaligtasan at pagiging maasahan ng rutang ito sa susunod na henerasyon. So guys, so dito na tayo sa may Patapat Bridge, Viaduct, no? So ito yung bridge na pinapangarap po puntahan mo, kaso nga lang di magawa dahil napakalayo
nasa dulo ng Pilipinas. So ito yung Patapat Bridge na nakikita natin sa mga vlogs sa social media. At sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa Hilagang Ilocos Norte, hindi lang tayo nag-ipon ng kilometro sa odometer, kundi nag-ipon tayo ng mga tanawing hindi kayang ipinta ng kahit sinong artist. Mga kalsadang nagbibigay ng kakaibang kalayaan at mga alaalang mananatiling nakaukit sa bawat rider na minsang dumaan sa rutang ito. Ako si Moto Gravity at ito ang naging dulo ng ating North Ilocos North Ride Part 2. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe. Kung nagustuhan ninyo ang ating adventure, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe dahil sa susunod nating ride, panibagong kalsada na naman ang ating tatahakin at panibagong kwento na naman ang ating bubuuin. Hanggang sa muli, ride safe at magkita-kita tayo sa susunod na biyahe. Salamat!